Huwag kang titingin eh. Sa isang maliit na baryo sa Ilocos, may isang kalsadang iniiwasan ng lahat tuwing hating gabi, ang daang patungo sa Hacienda Santiago. Sabi ng matatanda, may isang nilalang na naglalakad doon tuwing alas 12 ng gabi. Hindi ito multo, hindi engkanto. Isa itong sumpa, isang aninong walang mukha, walang anyo, pero naroroon nagmamasid. At ang bilin ng matatanda, kapag nakita mo ito, huwag kang titingin ng matagal. Huwag mong titigan ang mata nito. Dahil kapag nagtagpo ang inyong paningin, hindi ka na makakatakas. Si Lando ay isang tricycle driver sa baryo. Hindi siya naniniwala sa mga sabi-sabi. Para sa kanya, ang Hacienda Santiago ay isang lumang mansyon na iniwan matapos ang isang trahedya. Ang kwento tungkol sa nilalang ay kathang-isip lamang, pantakot sa mga bata. Ngunit isang gabi, napilitan siyang dumaan sa kalsadang iyon. Malakas ang ulan, at kailangan niyang sunduin ang kanyang asawa sa kabilang bayan. Wala siyang ibang daan kundi ang lumang kalsada sa Hacienda Santiago. Habang binabaybay niya ang madilim na daan, napansin niyang parang humihina ang ilaw ng kanyang tricycle. Bumibigat ang hangin at tila bumagal ang kanyang makina. Sa kanyang likod, sa pamamagitan ng rearview mirror, may naaninag siyang aninong mahaba ang katawan, payat, at parang lumulutang sa hangin. Hindi tao. Hindi hayop. Pinilit niyang magpatuloy. Hangin lang yan, bulong niya sa sarili. Pero habang umaandar siya, lumalapit ang anino. Mabagal. Hindi nagmamadali. Para bang alam nitong hindi siya makakatakas. Binilisan ni Lando ang patakbo ng tricycle, pero biglang namatay ang makina. Mabilis siyang bumaba para ayusin ito, nanginginig ang kanyang mga kamay sa lamig. At noon niya naramdaman ang isang titig mula sa dilim. Nakatayo ito sa gitna ng kalsada. Wala itong mukha. Walang mata, walang bibig, walang kahit anong dapat makita. Pero alam niyang nakatitig ito sa kanya. Para siyang naengkanto. Hindi makagalaw. Hindi makasigaw. Ang kanyang puso ay kumakaripas ng takbo sa dibdib, pero ang katawan niya ay hindi makasunod. Unti-unting lumapit ang nilalang. Sa bawat hakbang nito, naririnig niya ang tunog ng maliliit na butong na dudurog sa lupa. Isang malamig na hininga ang bumalot sa paligid, parang hinihigop nito ang hangin mismo. Napapikit si Lando. Huwag kang titingin. Pero huli na. Isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang batok. Isang mabigat na kamay ang marahang humawak sa kanyang balikat. At sa isang iglap, narinig niya ang isang bulong. Mahina. Malamig. Nakikita mo na ba ako? At noon niya lang napagtanto, hindi siya ang tumitingin sa nilalang. Ang nilalang ang tumitingin sa kanya. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang tricycle sa gilid ng bangin. Iniwan at walang laman. Ngunit si Lando hindi na muling nakita. Sabi ng mga taga-baryo, tuwing alas 12 ng gabi, may isang aninong naglalakad sa Hacienda Santiago, at kung minsan, maririnig mo ang isang tinig na bumubulong sa hangin. Huwag kang titingin. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento.